Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po sa Seven mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before na mag-start, kayo po ay aking inanyayahan na mag-pray tayo sa ating Panginoon na sana ho, hindi magiging katulad ng bagyong Yolanda, itong bagyong nakapasok na sa PAR or Philippine Area of Responsibility, itong bagyong Tino. Kasi according po sa report mga kababayan, imposible daw na magiging super bagyo. Alam ho natin kapag super bagyo mga kababayan, di ba katulad po sa bagyong Odette, katulad po sa bagyong Yolanda, yung Yolanda napakadelikado nun, di ba? Very devastated ho ang nangyari sa time po ng Yolanda mga kababayan. Ang dami hong nasira mga negosyo, ang daming nasira mga ari-arian, ang dami hong namatay sa panahon ng Yolanda mga kababayan. So, delikado talaga. Sana ho hindi magiging katulad ng bagyong Yolanda. And also, according po sa report mga kababayan, na yung mga lugar na madadaanan ng bagyong Tino, meron pong similaridad ng bagyong Yolanda. Ang ibig sabihin, nandyan na naman po yung Samar, yung Eastern Samar, yung Leyte, yung Cebu. Di ba yung Leyte, nandyan lagi po sa listahan mga kababayan, dito po sa amin, yung Leyte. Kaya nga kami ay nasanay na sa mga bagyo. Kasi nga every time na meron pong bagyong pumasok sa Pilipinas, nandyan lagi ho yung Leyte. Lagi pong nadadaanan mga kababayan. So kami po ay sanay na. Pero siyempre, iba naman kasi ang level kapag super bagyo na. So, napakadelikado mga kababayan. So, hopefully ho, hindi magiging katulad ng bagyong Odette or bagyong Yolanda, itong bagyong Tino mga kababayan, okay? And also, dito po sa ating mga kababayan na madadaanan ng bagyo na to, tayo po ay mag-pray. Tayo po ay mag-prepare. At saka, don't forget ho na magkipag-coordinate tayo sa ating gobyerno, sa ating LGUs, sa rescue team. Kasi nandyan po sila lagi, handa pong tutulong sa atin mga kababayan, okay? So again, good luck po sa ating lahat. So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong balita na to. For more details, let's watch this. Posible maging super bagyo ang binabantayan ngayong severe tropical storm Tino. Salamat Pia, mga kapuso, paghandaan ng bagyong Tino na lalo pang lumakas at nagbabadyan tumama at tumawid dito sa ating bansa. Dahil po sa bagyong Tino, nagtaas ang pag-asa ng signal number 1 dyan po yan sa Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at pati na rin sa Camotes Islands. Kasama rin sa signal number 1 ang Dinagat Islands at pati na rin ang Surigao del Norte. Posible pa pong madagdagan yung mga lugar at pwede rin pong iakyat pa itong wind signal sa mga susunod na oras at araw habang patuloy rin ang paglapit nito pong bagyong Tino dito po yan sa kalupaan. Huling namataan ng sentro ng bagyong Tino, 805 kilometers sa silangan po yan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin nga abot sa 95 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 115 kilometers per hour na. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, posibleng maglandfall itong bagyong Tino dito yan sa Dinagat Island. So kaya naman sa Eastern Samar, bukas po ng gabi o Martes ng madaling araw. Pagkatapos po niyan ay tatawidin naman itong Visayas at pati na rin ang Northern Palawan hanggang sa marating na itong West Philippine Sea, Miyerkules ng hapon o gabi. Ayon po sa pag-asa, posibleng nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Huwebes. At mga kapuso, posible rin po ang rapid intensification o yung mabilis na paglakas ng bagyo sa loob po yan ng susunod na 2 araw. Sabi po yan ng pag-asa. Ibig sabihin din po niyan, may posibilidad o hindi pa rin po natin inaalis yung tsansa na maging super typhoon itong bagyong Tino. Kaya tutok lang po sa updates. Kasabay ng bagyong Tino, patuloy na makakaapekto dito sa ating bansa yung shear line at pati na rin po itong amihan o yung northeast monsoon at magdudulot din po ng mga pag-ulan ang localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga kalat-kalat na ulan dito yan sa may Cagayan, Isabela, Cordillera, Quezon Province at pati na rin dito sa ilang bahagi po ng Bicol Region at Mindoro Provinces, maging sa ilang lugar dyan po sa Palawan. Pagsapit po ng hapon, mas malawakan na po yung mga pag-ulan sa Luzon, kasama po dyan ang Northern and Central Luzon. Inaasahan po natin yan, though kalat-kalat din, ay mararanasan din po yung heavy to intense rains dito po yan sa ilang bahagi ng Luzon, kasama rin dyan itong Calabarzon at ganoon din po itong Mimaropa at ang Bicol Region. So doble ingat pa rin para po sa mga
mga residente. May mga matitinding ulan po na inaasahan lalong-lalo na nga dito sa eastern sections ng Southern Luzon at pati na rin sa Kabikulan. Sa mga taga Visayas at Mindanao naman, may tsansa po ng ulan sa umaga. Dito po yan sa Sulu Archipelago at pati na rin sa may Zamboanga Peninsula. At makikita po ninyo, uulanin na rin ito pong Eastern Visayas at pati na rin yung Caraga Region. Pagsapit po ng hapon at gabi, may mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen, Davao Region at mas marami na po at malawakan yung mga pag-ulan dito sa Caraga Region at sa halos buong Visayas. Makikita po ninyo, mabababad po sa heavy to intense at meron din pong torrential o yan po yung matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kaya maging alerto po sa malaking banta ng baha o landslide. May chance rin po ng ulan dito po sa Metro Manila dahil naman sa localized thunderstorms lalo na bandang tanghali, hapon o gabi. Okay, so according sa report na posibleng mamayang lunchtime or hapon, maramdaman na ng taga Leyte at ng taga Samar yung ulan at saka hangin na dala nitong Bagyong Tino mga kababayan. At sana rin ho na babalik kaagad yung kuryente. Okay? So anyways, before natin pag-uusapan yung inilagay ko sa ating caption, di ba sabi ko doon na DDS, hinatulan ng guilty, makukulong ng 1 year. Before natin pag-uusapan yan, dito muna tayo sa ipinakalat na naman ulit ng mga DDS. Itong video na to, luma, pero nilagyan nila ng bagong caption mga kabayan. So ito po ang kanilang ipinaviral na naman ulit. So dito sa kanilang bagong caption, inakusahan nila si Atty. Claire Castro na daw siya yung nababayad ng mga vlogger at ng mga trolls mga kabayan. Diba? Ang tawag nila kay Atty. Claire Castro ay Auntie Claire. So inangkasuhan nila si Atty. Claire na nagbabayad daw ng mga vlogger at ng mga trolls mga kabayan. Pero alam na natin itong video na to. At para maalala natin, let's watch this. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na fino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po, 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humihingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos Hindi na kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulbulan dito? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa Wala sarili akong kong pera. Dahil sa kahingin nito si Madarahog Wala na ito. akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit! Pinatayan ako. O, diba? Naalala nyo ba itong video na ito mga kabayan? Siguro mga 1 year ago na to, if not mistaken. So, dito sa narinig natin na leak, recorded voice call, sila ay inaway ng kanilang amo. Kasi sayang lang daw ang ibinayad sa kanila kasi yung hinar nila ng mga trolls at mga vlogger hindi epektibo. Kasi nandyan pa rin ho si PBBM, presidente pa rin. Ang ibig sabihin, hindi epektibo ang kanilang hinar na vlogger at mga trolls mga kabayan. Diba meron pa nga silang binanggit doon ng mga pangalan ng mga DDS vlogger. Nandun po pangalan ni taga Bukid, ni Madarahog at saka Rosalinda Makabayan. Yung tatlo na yan na nabanggit doon sa video, yan ay mga DDS vlogger. So kung babalikan natin yung isa sa mga boses na narinig doon sa recorded voice call, di ba looks familiar makabayan? Nasabi pa nga ng mga DDS, si Atty. Claire daw yun. Igonggong talaga eh. Noong panahon na yan, na kumalat ang video na yan, hindi pa ho usek ng PCO si Atty. Claire. Pero familiar sa atin ang boses makabayan. Ipaparinig ko muna sa inyo ang boses ni Atty. Claire. For more details, let's watch this. Bakit lahat ng ginagawa nila, wala na siyang ibang masabi, kundi pamumulitika? Parang hindi na siya gumagamit ng ibang rason. Parang hindi niya na inaaral yung mga sitwasyon. Basta automatic sa kanya, ayan, laban sa amin, pamumulitika. Ayan, laban sa amin, pag-kidnap, pamumulitika. Kasi malakas ako.
Sa darating na 2028 na election, malakas ako, kaya namumuliti ka. So saan niya ba kinukuha yun? At hindi na siya makapagrason ng maayos at hindi niya sagutin ng diretso yung mga issues. Bakit nga ba? Anong basa ninyo? Bakit parang yan ang kanyang default na sagot? Pamumulitika ng administrasyon. Unang-una, siguro, ito lang tingin ko, it's either wala talaga siya masagot, or pangalawa, hindi niya alam yung facts, at makasagot lang siya at makapanira or makatira sa administrasyon, sasabihin niya pamumulitika. Okay, so tatandaan natin ang boses na ito ni Claire. So ngayon, meron kayo papakita sa inyo na isang video. Dito natin makikita kung kanino talaga yung boses makaabayan. For more details, let's watch this. I think that ang napansin ko kasi ang experience ko with them, napakahahambog. Akala nila alam na nila, pero actually hindi nila alam. Yung sinasabi ni Pierre RD, wala kayong alam. Talagang hindi nila alam. Parang hindi nila kami inupo at tinanong ano ba yung maayos na transition dito. In fact, they didn't want any transition na maayos, na i-brief namin sila. Parang pag-upo nila, iba talaga pala ang nasa agenda nila. Oh, iba yung layunin. Malayo. Kaya 2 years after this Marcos administration, 2 years into this administration, it's very clear already na ibang-iba yung agenda nila. No? Number 1, term extension. Number 2, term extension. Number 3, term extension. Pa rin, no? So, nalulungkot ako kasi kailan ba sila magsisilbi sa taong bayan? No? Marami na nagrereklamo, nagugutom ng Pilipino. And this is not rhetoric. Okay, so narinig na natin ang boses ni Lorraine Badoy. Ngayon, babalikan natin ulit yung boses dito sa video na ito makaabayan. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na fino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Ngayon, kaninong boses ang similaridad ng video na yung makaabayan? Si Atty. Claire ba or si Lorraine Badoy? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So ngayon, yung unang video, di ba nabanggit doon ang pangalan ni Mandarahog at saka ni Tagabukid at Rosalinda? Si Mandarahog mga kaabayan, nag-react kaagad. So ito po ang kanyang video. For more details, let's watch this. Recorded ba ito? Of course not. Okay. Ang tanong ko naman sa'yo, bakit ba naman kailangang i-share pa sa mga loyalist ka pa yung pinag-usapan nyo ni Madam? Ang usapan nyo ni Madam, dapat sa inyo na lang. Bakit? Ano namang problema? May sinabi ba akong mali? May sinabi ba akong hindi tama? Hindi yun ang punto eh. Damay-damay na, sinisira mo kami. Isipin mong katarantaduhan yung ginawa mo. Teka, bakit galit na galit ka? Tsaka anong katarantaduhan? Unang-una, hindi na ninyo ako kasamahan ngayon ha. Nag-resign na ako. Humiwalay na ako sa inyo. Yun nga eh. Pero bakit mo kailangan gawin? Kagagawa niya, pinagagawa mo. Puta, katarantaduhan niya. Isipin mo yung sisirain mo kami. Sisirain mo kami. Ginigiba mo yung mga plano. Teka, anong sinisiraan? Wala naman ako sinabi hindi totoo ah. Pasalamat ka nga kasi ang akala ng mga DDS ang paniwala nila AI generated. Kaya magpasalamat ka na lang. Paano ako magkapasalamat? Oo nga, yung ibang DDS naniniwala na AI generated, pero kukuntilan yun, mas marami yung naniniwala na totoo. Bakit? Totoo naman talaga. Anong problema? Gago ko katarantaduhan talaga yan. Ikaw nga ito eh. Ang tanong ko sa'yo, di ba humingi ka ng 30,000 para sa inyong tatlo? Ang tanong ko sa'yo, binigay mo ba yung 10,000 ni Tagabukid at ni Rosalinda? Ang nakarating sa akin, wala kang ibinigay. Isinend ko sa'yo ang pera na 30,000. Remember? Pero wala kang ibinigay sa kanila. Sinarili mo. Patunayan mo yan. Anong sinarili ko? Patunayan mo, may ebidensya ka na, hindi ko sa kanila binigay. Patunayan mo yan. Oo, may ebidensya ako at talagang hindi mo ibinigay, may nagsabi sa akin. Sinarili mo na naman yung 30,000. Ang sabi mo, kaya ka humingi ng 30,000 para sirain ninyo at magpo-focus kayo dyan sa mga ibinentang gold ng BSP. Ngayon,
Asan? Wala kang ibinigay sa Ay, kanila. wala. Meron. Paturayan mo yan. Tsaka huwag mong ibahin na usapan ang pinag-uusapan natin dito. Ang katarantaduang ginawa mo. Ha? Katarantaduan. Yung mga pinagagawa mo na sinisira mo kami. Yan ang pag-usapan natin. Huwag mong ibaling dyan sa 30,000 na yan. At paturayan mo na wala akong binigay sa kanila. Binigay ko ang tig 10,000 ni Rosalinda at saka ni Gabukid. Patunayan mo yan. Ay, naku, anong patutunayan ko? Talagang wala kang binigay at sinarili mo. Tsaka, huwag mo akong pagbintaan sinungaling ha. Ito, mandarahog, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang usapang ito ay recorded. Naintindihan mo? Kanina mo. Bigla akong binaban. Okay, so yung pangalan na binanggit na taga Bukid, na DDS Vlogger Pagkabayan, iba na po ang kanyang YouTube account. Iniba ang kanyang name na kanyang YouTube account Pagkabayan. Kasi interest ko kanina hindi ko ito makita. So iba na po ang kanyang pangalan. Noon, taga Bukid yan. Itong si Mandarahog, ganun pa rin ho. Pero iniba ang kanyang initial name doon sa TikTok. Kasi ang kanyang name na ngayon na ginamit Pagkabayan, ano na? Jesus Doke. So itong si Jesus Doke, siya si Mandarahog. Diba naalala diba yung picture Makaabayan? So para ma-recognize natin o para matandaan natin ang kanyang boses, let's watch this. Classmates, na-report na naman yung account ni Real Talker, ni Chinito Tisoy. Ito yung bago niyang account. Sa mga naghahanap sa kanya, yung kanyang mga Lodi Cakes. Wala nang account yung nyo, Lodi Cake. Bago niya tong account. I-follow ninyo. Kasi, ayan, na-report na naman. Magkaibigan kami niyan way back sa TikTok pa. Matagal na panahon. At magkasama kami nito. So follow nyo na lang din po itong page na nawala. To, at tinanong ko siya, bakit nawala? Sabi niya, na-report. Eto, tulungan natin na makabalik uli so, at kayo, makapagsimula uli siyang manginis. So ayun po, maraming naiinis dito. So, dito muna tayo. Maraming naiinis dito ng mga loyalista at mga pink. Dahil talagang iba ito tumira. Paano? Pasuyo na lang Sayang ang bayot. Di ba? Booking na booking si Mandarahog Pagkabayan. Actually, ang name ng kanyang account noon sa Facebook at saka sa YouTube at saka sa TikTok, Mandarahog. Pinalitan niya ng Jesus Doke, mga kababayan, para hindi siya malocate. Hindi siya makakalusot kay Sir Ivan. Diba? Booking na booking talaga So, sino ngayon ang merong binayaran ng mga trolls at mga vlogger? Diba mga DDS? Booking ang mga DDS. So anyways, before tayo magpapatuloy sa ating talakayan, syempre pasalamatan muna natin ang mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Ernesto. Siya ang apo ni Sampaguita. Happy birthday! And also, happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also mga kababayan ko, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sampaguita. Mayroon siyang 35 na mga comments. Nandyan rin si Irene Coaching, mayroon siyang 18 na mga comments. Mildred Paras, mayroon siyang 17 na mga comments. Nandyan rin si Dina De Guzman, mayroon siyang 16 na mga comments. And Maria Star, mayroon siyang 11, lahat ng mga comments. Okay? So thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Emmy Mapalad,
anime lover, Olivia Lupiga Lake from UK. Nandyan rin si Elizabeth Habihan, Lorna Villanueva, Victory from Lebanon, Michelle Juan. Nandyan rin si Leticia D. I-greet natin si Maria Cristina Fernandez Manimbao. Hi to Mila de Maculangan. Nandyan rin si Orlan Luna, Drared Fernando, Freddy Guzman, Ninita Umali, Elmira Yulbrecht. Nandyan rin si Rosario Stoche, JC Kim, and hi to Michael Vinas. Okay. So ngayon mga kababayan ko, pag-uusapan na natin yung ibig kong sabihin na tungkol doon sa ating thumbnail na DDS hinatulan ng guilty, makukulong ng 1 year. Yung DDS na yon, siya si Archie Alemania Makabayan. Naalala niyo ba si Archie Makabayan? Di ba lagi niya binabanatan si PBM? Siya ay nakarma kasi siya ay kinasuhan ng isang actress, singer dahil kanyang hinipuan. Ang hatol rin po ng korte ay guilty. Ngayon, makukulong siya ng 1 year Makabayan. For more details, let's watch this. Sa ibang balita, nagsampa ang actress at singer na si Rita Daniela ng reklamong acts of lasciviousness laban sa aktor na si Archie Alemania. Kasama ang kanyang abogado at kanyang kuya, nagtungo sa prosecutor's office ng Bacoor, Cavite ang singer at actress na si Rita Daniela. Yan ay para maghain ng reklamong acts of lasciviousness laban sa aktor at komedyanteng si Archie Alemania. Hindi nagpaunlak ng panayam si Daniela at tanging abogado niyang nagsalita. Sa complaint affidavit ni Daniela, kapwa raw silang dumalo ng party ni Alemania noong September 9, 2024. Doon pa lang daw ay nagbibitiw na sa kanya ng malalaswang salita ang aktor. So doon pa lang na-offend si Rita. She felt uncomfortable already, but she did not confront Archie during that time kasi ang dating sa kanya, baka he did not mean it, lasing lang, and yun, nagbibiro lang. Pauwi mula sa party, nag-alok daw si Alemania na ihatid si Daniela. Pumayag ang aktres sa pag-aakala raw na para lang itong kuya. Sa biyahe, hinahawakan daw siya ni Alemania sa balikat at leeg. Nagsabi na siya na kuya, wag, kuya kita. So kasi nga, Rita was treating Archie as an elder brother. Pagdating sa tapat ng kanyang bahay, puwersahan daw siyang hinalikan sa labi ni Alemania. Nagpumiglas daw si Daniela. Pero niyakap siya ng mahigpit ni Alemania, saka pinaghahawakan ng masiselang bahagi ng kanyang katawan. Dito na raw naiyak si Daniela hanggang sa makalabas ng sasakyan. She was forced and he was kissed by Archie that time. And then there was also touching that happened, like yung masaselang bahagi ng katawan niya, like breast was also being touched during that time. Nag-text daw si Alemania para humingi ng tawad sa nangyari at lasing daw siya noon. This is not easy for Rita, no? I mean, any woman, it's really hard for them to come out and magsabi ng ganitong mga krimen and mag-file ng ganitong nature. Nahatulang guilty ang actor-comedian na si Archie Alemania sa kasong acts of lasciviousness na isinampa laban sa kanya ng actress-singer na si Rita Daniela. Sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code, ang parusang itinakda para sa ganitong kaso ay pagkakulong mula 1 buwan at 1 araw hanggang 1 taon at 1 araw. Bukod dito, inatasan din ang aktor na magbayad ng 20,000 pesos bilang civil indemnity at 20,000 pesos bilang moral damages. Base sa reklamo ni Rita na inihain noong October last year, nangyari ang insidente sa isang Thanksgiving party noong September 9 ng parehong taon. Pagkatapos daw ng party, inalok umano ni Alemania si Rita na isabay siya pauwi na inakala ng aktres sa isang friendly gesture lamang. Ngunit ayon sa kanyang salaysay, habang nasa biyahe, nagsimula na raw itong magpakita ng hindi kanais-nais na kilos. Pagdating sa tapat ng bahay ni Rita, ikinuwento niyang pilit siyang hinalikan ni Alemania at nang makawala, muli raw siyang niyakap mula sa likod. Buti nga, kasi manyakol Makabayan. Siyempre, kung ano ang kanilang puo na manyakol, yung si Digong, ganoon rin po ang kanilang mga followers Makabayan or mga supporter, manyakol rin, o diba? Ganyan kasi ang mga DDS. Buti nga. So ngayon, speaking of manyakol, naalala ba natin si Anjo Iliana Makabayan? Diba lately lang binabanatan niya lagi si PBM? Like for example, dito po sa kanyang latest na sinabi, para malala natin. Let's watch this. PBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis sa presidente
sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Lagi kang naguhugas kamay. Sa hindi pa nakakaalam tungkol dito kay Anjo Iliana, siya ay isang DDS. Suportado niya si Digong Makabayan since noon pa. Lagi niya kasing binabanatan si PBBM ngayon. Pero merong lumabas na video na kung saan nagminanyakol rin po Makabayan. For more details, let's watch this. Iba kaming sampulan. Sayawan mo naman kami. Nakaano lang ako. Nakaano ka lang? Yung wala kang suot pambaba? maiksi. Okay lang yun. Wala naman malisyoso dito. Wala? Wala. Oh, di ba? Kung ano ang kanilang poon, ganun din ang kanyang Alipuris Makabayan. O, di ba? So anyways, forward tayo. Ipapakita natin dito yung mga lakad ni PBBM, syempre, para alam ho ng mga DDS kung ano ang tinatrabaho ng ating presidente para mapapaunlad pa ang bansang Pilipinas. For more details, let's watch this. Good afternoon. Ann Soberano po of Bombo Radio. Mr. President, kuha lang po sana kami ng reaction from you kasi yesterday po may nakausap po kaming isang American businessman named Mr. Salvador Ahumada, Chairman and CEO po ng ACEIS Company, saying he is not bothered doon sa issue ng corruption sa Philippines and he intend to do business sa Pilipinas, sir. Thank you. If we had not exposed it, then they would be saying that there's a problem. Now that we have exposed it, their confidence is stronger in the Philippines. Kasi kahit may ganyan, mukhang talagang inaayos nila. So that's why things have changed. The level of confidence in the Philippine economy and in the Philippine government as the leader and the guider of the economy is restored. We all have, all countries have their own problems, but the only problem, especially for investors, is whether or not the government is doing anything about it. If the government were doing nothing about it, I would guess he wouldn't say the same thing. A quick follow-up, Mr. President. Meron na po ba tayo mga investment pledges sa ngayon? Yeah, should we? Well, I just had a meeting a few minutes ago. We just finished a meeting with Samsung. And as you know, Samsung is already in the Philippines. They have employed 8,000 Filipinos in their very, very high-tech manufacturing plant. The products that they make in the Philippines are of the highest tech that you can imagine. And so that is very, very important for us. Well, I met with them today, and they asked me if we could help them with an expansion in the Philippines. And mabuti na lang, meron na tayong batas na Create More. Because within the new Create More Act, there is a threshold where we say that if there is an investment of over 50 billion pesos in the country, then they are qualified to be extended incentives and tax exemptions. So they committed to that. And they said because there is a Create More now, and that we have because there are now incentives that make it easier for us to invest and to expand. That is their commitment. They made a commitment of a little over 50 billion pesos to expand. That translates into 3,000 new jobs. And again, the transfer of technology is going to be very important. Pangatlo, lagi kong lahat ng mga nag-i-invest sa atin, lalo na yung mga technology, sinasabi ko, kailangan mag-train kayo ng tao. At hindi lamang minsanan. Kailangan tuloy-tuloy ang training ninyo. And Samsung has agreed to tie up with some universities in the Philippines
not only to train, but also to do research and development. I don't think they do that in every place that they are. And so that is a very good development that we had just a few minutes ago. Thank you for the good news, Mr. President. Oh, good news yan. The next question from Luisa, Philippine Daily Inquirer. Good evening po, sir. Follow-up lang po sana sa short encounter nyo ni Chinese President Xi Jinping. Can you share ano po yung naging response niya sa quick conversation nyo? And was that gesture a part of your plan to invite him to the Philippines next year to discuss about disputes in the West Philippine Sea? Masyado kayong deep. It's just common courtesy. He was one of the few leaders that I make sure that I talk to everyone as much as possible. I always get something out of it there. I think I'm getting a reputation because I pick everybody's brain. What do you think about this? What do you think about that? What are you going to do about this? What are you going to do about that? And I learn a lot. But in the case of President Xi, it was very quick lang. And yun nga sabi ko, patapos na ito, matatapos na ito. He made already his final speech. Hindi ko pa nakamayan kahit minsan in the last 2 days. Baka naman sabihin ng mga Pilipino, hindi tayo marunong, di ba? So I made sure to be able to find, so habang nakaupo pa silang lahat, lumapit na ako. I shook his hand and the foreign minister, Wang Yi, who was sitting behind him, came and did some translation for us. Sabi ko lang sa kanya, congratulations. I hope we look forward to doing a lot of good work with you as APEC chair. And he said, thank you. And that was it. There was really not very much to it, more than that. Sir, on a different topic naman po, what is your reaction on a petition filed before the Supreme Court questioning the constitutionality of the ICI? The petitioner said there could be a conflict of interest since the ICI was created by the executive branch of the government. And the center of the investigation, which is the DPWH, is under the same branch of the government. Well, you know, it's not exactly a surprise. The ICI is an entirely new entity that didn't exist before, that we are only now completely defining. So there will be questions as to its legality, its constitutionality, and somebody, I know that somebody will raise. I don't know about the others, but I was sure somebody would have an idea that maybe it's unconstitutional or that it's unlawful. We'll just have to answer those allegations, and we'll see how the Supreme Court decides. So I haven't looked into it in any great detail as yet. Of course, I will do that when I get back. But it's not a surprise. Maybe there will be more. We'll see. And we'll just have to explain what it is we're trying to do. And maybe the methodology of it, maybe, is something that needs to be amended. But still, the Solgen will defend us and defend our position in the Supreme Court. And we'll see how it ends. But I'm very confident that we are on safe legal grounds. Because before we started even thinking about organizing the ICI, I made sure that I got legal opinions from the best legal minds that I know. Basta yung kilala ko talagang napakagaling ang legal mind. So the opinion that came back was favorable. And so it is. I do believe we are on firm legal ground here. Thank you, Mr. President. Next question from Ivy, Billionario. Good evening, Mr. President. Another large-scale protest is slated for November 30 on Bonifacio Day, with rights groups convening since October po. And they said it's going to be bigger than September 21st. Is this a cause for concern, sir? Yeah. A cause for? Concern. No. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrator goes
to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people. Those are the people that we are worried about. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. And I hope that they don't, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kuminsan. Yung mga pulis, wala namang kinalaman yung pulis. They're just there to control the crowd. They're not there to hurt anyone. So that's the only thing I worry about. That's the only thing I worry about. Because we know the reasons for this. The reasons is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in, I don't know what you want to call it, in dishonesty and abuse. So, of course they will, of course that will be a cause for outrage. Those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better, and that all disappeared because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. It's, of course they'll be angry. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? Thank you. Thank you, Mr. President. So for the last question, Bernadette from GMA. Bernadette Reyes from GMA Integrated News. It's a pleasure meeting you up close. It will be a great story to tell to my little girl when we come back home. Oh, no. Anyway, Mr. President, you mentioned about the commitment of Samsung. Yes. Would you be able to give us a bigger picture of how much the Philippines stands to benefit in terms of employment and 3,000 investments? In totality, from the APEC, were there any? No, from the APEC? Yes, from the APEC in total? No, this is just Samsung. No, the APEC, of course, on the side, you can make these deals like we did with Samsung. But what we talk about are these big subjects like where is our trade going? How do we make more resilient our supply chains? What are the arrangements? At maraming napag-usapan, FTA, SEPA. Yun ang mga ganong klaseng mga bagay na papag-usapan dito. When can we sign our FTAs? When can we sign our and then in the speeches that were made, it was almost unanimous when people spoke about the importance of multilateralism. It is a rejection of the trend in geopolitics to force small nations to make a choice between one power group or another. And tayo, we don't subscribe to the Cold War bipolar formula. And that is the general sentiment around the table during the closed APEC meetings, that multilateralism is the key, which is very much in consonance with the way the Philippines is thinking. Kailangan marami tayong kaibigan. Kailangan marami tayong kanegosyo. Kapag magkaroon ulit ng kagaya ng COVID, wala tayong makuha, yung Vietnam gusto mag-export ng kanin, ng bigas sa atin. Pero walang barko. Hindi ba kahit anong gawin mo, paano yan? Paano ngayon? Pagandahin natin ang production natin. Those are the things. How do we make our more resilient? There are certain things that kagaya ng nagka-Ukraine war. Yung wheat na binibili natin sa kanila, nagmahal ng husto. We had to find other sources. So that's the kind of thing that we are talking about when you say resilient supply chains. Na kahit magkagulo, meron tayong pagkukuhanan ng supply natin. Kaya we have to be imaginative and creative in engaging what I have come to refer to as non-traditional partners, suppliers, markets, non-traditional, kasi dati hindi natin masyado. Kaya mahabang usapan namin ng presidente ng Chile. Mahabang usapan namin ng presidente ng Mexico kasi talaga yung katabi ko pa yung presidente ng Peru, yung babae. And we talked for habang nagsasalita yung mga iba, we were talking a lot.
And we're saying, don't discount anymore Southeast Asia from your thinking, because my generation anyway, ang layo ng Peru sa Pilipinas, walang connection yan. Chile, ganun din ang usapan namin. But that's what we are trying to achieve. We are trying to broaden our base, as it were. And that's why multilateralism has become the undercurrent theme in this APEC, that we have to engage with as many partners, allies, friends as we can. And parang, as I said, it's pretty unanimous around the table. So anyways, kasama rin po natin si Judy Cumbas from Doha, Qatar. Nandyan rin si Tony De Los Rios, Shirley Rizman, Evelyn Garcia. Kasama rin po natin si Phil Macabato from Toronto, Canada. Haitsu Marisol Aguilera. Nandyan rin si Kmart Bugto, Susie Reyes from Tuguegarao City. Haitsu Carmencita Parinas, Brian Baltasar, Rebecca Villaferte, Kuyang Bongski. Nandyan rin si Nida Grusman, Aurora David, Haitsu Terby, Teresita Bihasa. Nandyan rin si Four Seasons, Lucia Bernardo, Edith Key Alcantara, and Haitsu Boys Radio. Okay. So ngayon mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang interview ni Attorney Claire Castro doon kay Corina Sanchez. For more details, let's watch this. Kilala kayo, Yusek Claire, na matapang. Parang walang inuurungan kahit na ano pang anghang ng iba to sa iyo, ng oposisyon o ng iba pang mga naysayers. Parang may nakahanda kang sagot. Paano mo nagagawa yun? Siguro, kailangan lang kasi maging totoo ka. At kapag totoo naman yung sinasabi mo, parang wala ka namang katatakutan. Especially kung may dala ka lagi na parang ebidensya, resibo, wala kang katatakutan. Correct. Your background is, you really are a legal practitioner. Yes, a trial lawyer talaga. Trial lawyer Yes. talaga. So ready sa cross-examination, Yes, litigation. Yes, no? litigation. Okay. Bakit sa palagay mo ikaw ang last man standing sa PCO, Presidential Communications Office? Siguro nagagampanan ko yung trabaho ko at na ibibigay ko yung dapat na maipakita sa tao, alinsunod na rin sa direktiba ng ating Pangulo na ibigay kung ano yung dapat na ibalita sa mga kababayan natin. At pangalawa is labanan talaga yung fake news. Ayun, okay. Kasi naka-5 na, no? Pang-5 ka or pang-6? Actually, pang-6 si Sec Dave. Kasi Ayun. USEC lang naman tayo eh. Correct. And she makes a distinction that she is not the presidential spokesperson, but rather just the communications Palace officer. Palace officer. Palace press officer. Anong pagkakaiba? Medyo kaiba yan. Kasi, hindi ba nung pangako ni Pangulo, siya yung magiging spokesperson for himself. So, walang tatay yung spokesperson, wala na ring office of the spokesperson. Kaya tumatayo na lang tayo na Palace press officer. Kumbaga, kung ano yung sabihin ng Pangulo, ang magiging trabaho ko, i-expound ito, i-explain sa mga tao para mas maabot mga kababayan natin. So what does it take? Anong tingin mo? Yung iba, ewan ko, tinanggal, natanggal, nag-resign, give up, pero ikaw nagtatagal ka. Ano ang sikreto? Wala lang. Again, kailangan ko lang kasing ipahayag sa tao kung ano ba yung nais na iparating ng presidente. Kung ano ba yung nagagawa ng administrasyon. So, doon lang. Siguro, hindi mo kailangan maging mabola sa iyong pagsasalita. Dapat maging totoo ka lang. Siguro at sa bawat sikreto press conference, handa ka sa mga issues of the day. Kailangan. Yes. Kasi gabi-gabi, actually, pinanonood ko kayo, yung agenda, lahat ng mga, yung GMA, TV Patrol, lahat yan. Pati sa Channel 5. Kasi para malaman ko ano ba yung latest. At hindi lang kayo, pati yung mga SOCMED. So, anong latest dito? Kasi para kinabukasan, alam ko yun yung magiging viral eh. At maaaring itanong sa akin ito. So ano, pinapractice mo pa ba? Pinapractice mo pa ba yung mga isasagot mo? Do you have to write it? I guess on some issues you have to research. Yes, yun ang kailangan ko. Kasi minsan, nandyan lang yung news, hindi ko alam yung pinaka-konteksto eh. So, anong pinanggalingan nito? Yun yung nire-research ko. And then after that, syempre, itatanong ko muna, ano ba ang damdamin ng Pangulo dito? Makakausapin ko. Kadalasan, pag nakikita kami ng Pangulo, Sir, may issue.
Ito po. Sabi niya, oo nga. Sir, just give me your thoughts. Anong sasabihin natin dito? So yun na. Pag sinabi niya yun yung sabihin ko. At yun na i-explain ko. I-expound ko yun. Kasi kung nanonood ka ng West Wing before, it was a series in the US wherein every morning meron silang powwow, no? Meron silang briefing with the president about the emerging issues of the day. Kayo, ano ang style ninyo ni presidente? Kasi mahirap yung huhulaan mo kung anong iniisip niya, no? Hindi, actually, kapag ka merong issue, pag morning, meron akong kakausapin. Kung hindi ko nakakausap ng personal agad. Kasi minsan, hindi ko alam kung nasaan si Pangulo eh. Baka nasa pagbabasa or what. So, ito may tanong dito eh. And then, ang Pangulo minsan ang tatawag sa akin. Yes. Okay. So there's no regular meeting about the issues? Hindi ganun ka-regular. Kasi minsan hindi naman kami nagpe-press briefing eh. Right. Kapag ka lang yung issue about kung ano yung sasabihin ng Pangulo, kasi karamihan sa mga questions, it's about kung ano yung sagot ng departamento eh. Kasi ano na nangyari dito sa DepEd, ganyan-ganyan. So, ang tinatanong ko naman doon, at tatawagan ko, let's say, Secretary. Let's say, si Secretary Rex, Sir, anong latest dito? Meron kang ganitong issue, ano dito? O kaya, Sected, anong issue to? Ano dito? Ano nangyari dito? So, ganon. Every morning, yes. Wow. Kaya minsan, pag may nagre-request sa akin ng interview every morning, hindi talaga pwede. Kasi yun yung time na napaka-busy namin. Dahil I have to get the info talaga from the right person. So, para hindi ako magkamali ng mensahe. Ayun. Okay. Have you ever gotten in trouble? Yung may nasabi kang mali, pinagalitan ka? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Okay. So far. Oo. So, gusto talaga nila siguro yung matatas, may angas ng konti. Sabi nga namin, how much of this is Claire Castro? And how much of this is the armor of Malacanang? So, they leave it to you, yung timpla. Kung paano ko siyang ilalahad sa akin na yon. Pero kung ano yung damdamin ng Pangulo, yun yung ibinibigay sa akin. Ayun. Doon din kami nakakausap. Okay. So, kung medyo maangas ka, medyo may angas din si Presidente. Oo, kasi hinahayaan naman niya ako. O, yun. Okay. Actually, si Pangulo naman, kasi ano din siya. Kung makikilala niyo siya, matapang ang Pangulo. Kaya lang, hindi niya kasi dinadaan sa galit. Hindi siya nagme-meltdown. Yun siya. So, nandun pa rin yung sasabi natin breathing, kung paano niya to iti-take sa sarili niya at kung paano niya ilalahad yung gusto niyang sabihin. So, nandoon yung control, ayaw niyang nagagalit, pero may tapang. Yan siya. Personally, would you prefer na mas tumapang siya? Matapang naman siya eh. Matapang naman siya. Hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya pala mura. Hindi siya nagmumura. Kasi hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabanta, sa pagmumura, sa paninigaw. Hindi doon makikita ang katapangan ng tao kung paano siya mag-lead at kung paano umaandar ang gobyerno at yung mga tao niya. Doon makikita kung magaling kang leader at matapang ka. At saka doon sa mga katagang, mahiya naman kayo. Yan, oo. Parang ako, as a journalist, gusto ko mas marami pang ganon para mas marami kaming news. Hindi ba? Okay. So, you were a vlogger first before spoke PCO? Or PCO muna bago vlog? Okay. Nauna muna ako maging trial lawyer. Sabi nila, okay, baka pwede ka mag-vlog. Share mo yung thoughts mo about legal matters. After that, while being a trial lawyer, nag-vlog na ako. And nasa radio ako. You're right. DZMM. Kapamilya tayo. And then after that, nag-DZXL ako, RMN. And that time, nag-vlog na ako. So nag-start na ako mag-vlog. And then after that, yun, saka ako tinawag para to be part of the So doon ka na-discover sa vlog? Actually, hindi ko alam. Hindi rin nila sinasabi sa akin paano. Hindi ko alam. Really? Yes. Hindi mo alam how you were recommended? Ganon? Yes, hindi ko rin alam. Nagpasabit naman ng biodata. Actually, ganito. Although nabanggit ko na to before sa ibang program, masabi ko kasi, at the time, hindi ako pang politika eh. Hindi ako mahilig sa politika na buhay. So, nung inalok sa akin yan, sabi ko, pwede ba tayo mag-meet? Sabi ko, Sir, kasi may sakit yung kapatid. At the time naman kasi may sakit talaga. So parang reluctant ako na maging parte ng gobyerno.
Tapos, nung tinawagan na ulit ako, sabi niya, pwede ka ba magpadala ng CV? Sabi ko, sir, sa cellphone? Ganon. Tapos sabi ko, 3 lang nilagay ko. Kasi parang wala nga sa utak ko na magiging parte ako ng government. Until na parang, naku, mukhang seryoso to, 4 na yung tawag. Pero at the time, parang hindi ko pa rin siya gustong maging parte ng government. Until the president asked me, can you help the country? Parang, sino ako para tumanggi? Correct. Kung may maitutulong ka sa pamamaraang kaya mo, why not? Parang blooming ka pa rin naman. So, hindi ka pa ba medyo nauupos dito sa hirap ng trabaho mo? Sabi ko nga, pagka-blooming ako because meron tayong magic light. Ganon? Oo. Pero hindi. Ganito yan siguro. Kung magpapadala ako sa mga negatibo, mauupos ka talaga. So, hanggat alam ko na tama yung sinasabi ko at meron akong pangahawakan na ebidensya for this statement, hindi ako mauupos. Okay. I think kung malinis ang konsyensya mo sa sinasabi mo bilang totoo, wala ka naman dapat ika-stress. Ano? Yes. Okay. So, how much of the vlog is the PCO? Kasi sa vlog na panood kita, medyo iba. Medyo mas casual. Yes. At medyo mas palaba. Parang wala akong pakialam sa inyong lahat. Parang may ganun. Yes. So, okay lang kay Pangulo yun. Okay, FL na meron kang personalidad sa vlog at kagalang-galang naman pagdating sa rostrum ng Malacanang. Ay, kasi naniniwala naman sila sa freedom of expression. So, kung ito party ko, ito na may tapos na yung trabaho ko, gabi ko naman ginagawa yon. At may disclaimer ako dyan. So, sasabi ko, ito yung personal opinion ko at walang kinalaman ng palasyo dito at ang Pangulo. So, kung ano yung nakikita ko na issue at ito ay tinetake up ko, siyempre, lalagyan ko yan ng kung ano man yung context. Tapos, resibo. Bakit ganito? Bakit ganyan? Tapos, ang forte ko kasi is, ina-analyze ko yung salita ng tao. Ina-analyze ko yung mga bawat word. So, siyempre, as a trial lawyer, yun yung tinitignan mo eh. Bakit ganyan? So, basahin natin kung paano siya. Yun yung binablog ko. So, kumbaga, parang, oo, okay ka sana, kaya lang troll ka eh. Alam mo yung ganon, di ba? Yes. Okay sana yung opinion, pero ba't kita papansinin troll ka naman? Now, let's talk about that because fake news is one of your advocacies. So, yung against fake news. Sa ngayon ay naghahain na yata o naghahanda na si Senator Erwin Tulfo ng a bill for a law against fake news. Tinawagan ko rin siya. Sabi ko, Senator Erwin, isama mo na yung anti-troll. Kasi, trolling can make or unmake a nation. Yes. Especially coming 2028, no? So, okay. Paano i-combat yun? Kasi hindi ba sinasabi nga free speech? Do you think this country can afford or can actually make happen a law against fake news, AI, trolling? Yes, kaya. Bakit? Kasi madidistinguish mo naman kung freedom of expression na yung sinasabi. Pero kung mali na yung sinabi, halimbawa ito kasi ang Supreme Court na biktima na rin ng troll eh. Diba? At the time na naglabas daw sila ng injunction regarding dun sa pagdala kay dating Pangulong Duterte sa ICC, may naglabas niyan, may lawyer pang involved. So alam mo, from the start, yung palang fake na yun eh. So with that kind na situation, di mo na kailangan i-define kung ano yung fake news o hindi. Dahil alam mo, from the start, na hindi naglalabas sa Supreme Court ng anumang order regarding that. Alam mo, fake news na yon. Right. So, bakit mo kailangan tong spread? Bakit kailangan mo lukohin yung mga kababayan mo with that? So, doon pa lang dapat. Pwede na silang makasuhan kapag may batas na. Totoo ba na ang hirap ay sa Meta or sa Facebook? Or kulang talaga ang batas natin? Ang pagkakadinig ko kay Secretary Henry Aguda, ang YouTube is hindi naman mahirap kausap. Parang sa Facebook mahirap. So, doon, kasi parang sa Facebook, may layer pa daw. Parang dadalhin sa Singapore, hindi ko alam kung saan pa dadalhin ang routing yan. So, medyo mahirap sa Facebook para magpa-take down ka ng isang fake news na news or post. Pero alam mo naman, pag troll eh. Pag nakita mo yung profile, walang post, o kaya puro bulaklak ang post, hindi ba? Yes. Whether they express something reasonable or destructive,
there's no accountability kasi hindi siya totoo. Hindi ba? So, is the President taking this seriously? Yes, oo. Ayun nga ang inuutos ngayon kay Secretary Aguda na gawan to ng paraan para kasi hindi lang ito nakakasira sa Pangulo. It's more on nakakasira sa bansa. Nakakasira sa ekonomiya. Pag dun kasi, mas delikado na kung ano nangyayari sa bansa. Kaya dapat talaga ito tapusin or at least makartail itong mga fake news peddlers na to eh. Oo nga. Pero sana nga, masuportahan din yung gagawin ni Senator Tulfo, no? Para magtuloy-tuloy na siya. Kasya pa siguro sa nalalabing panahon. Yung AI, hindi mo na alam kung totoo o hindi. Yung nagsasalita. Oo. Okay. About public trust and transparency, how do you make sure that whatever you say is not defense or is not cover-up, and it is transparent and credible as against political propaganda? But I think, again, I have to have this receipt or evidence to prove that what I'm talking about is the fact. It's the truth. So, paano natin madidistinguish? Unang-una, ang hirap kasi magsalita, nasa podium ka, tapos you will tell lies. People will know. Kasi intelihente mga Pilipino. Alam nila kung ikaw ay propagandista lang. Although, Miss Corina, marami na negatibo sa akin na sinasabi propagandista ako. So, paano tayo magiging propagandista kung ang ginagawa mo is to spread the good news? Halimbawa, ang programa ng Pangulo, dito siya pumunta, ito pa makukuha niya ayuda, mura na po ang bigas. Propaganda ba yun? That's the truth. So, hindi ko masasabing kasinungalingan yun at pinapaganda ko lang ang papel ng Pangulo because yun yung nangyayari. Ginagawa ng factual. Diba? So, hindi ko masasabing propagandista yung dating natin. What is the worst thing said about you? Wala akong maisip. Siguro sila, marami sila sabi sa akin negatibo, but hindi ko sila kinukonsider na negatibo or what. Kasi pag pinasok ko sa utak ko yan na sinasabi na negatibo ako, I might be affected. Diba? Every time that I will be speaking for the president or for the palace, ay, sinabi ni ganyan, hindi dapat kasi ganyan ako. I won't mind them. Really. Kung ano yung sinasabi na sa akin, I don't care. Basta as long as I'm talking about the projects, programs of the president, and I'm also trying to fight fake news, that's it. That's my job. Right. Saan galing ba itong fake news na ito? Is it only really one source? O meron talaga ding mga tinatawag na pampagulo? Yung mga nanggugulo lang? Meron kasing mga fake news peddlers na bayaran. May fake marami news. Yun. Marami yun. Yes. Diba? Mga troll farm, even vloggers are now paid. Yes, oo. May fake news naman, may fake news peddlers na gusto clickbait lang. Pero alam mong mali kasi alam nila maraming views. Chismis lang yung dating. So, doon siguro because na-encourage sila because of the payment. Na hindi nila nakikita na yung ginagawa nila ay nakaka-apekto sa bansa. Diba? Nawawala yung konsensya nila for the money. Yun yung mahirap eh. Tapos kapwa mo Pilipino, parang sila yung nagbebenta ng integridad ng bansa for the money. Masakit yun. Kapwa mo Pilipino eh. Well, I think most of these kids, mostly mga bata, gusto nilang maniwala na pinaniniwalaan nila yung ginagawa nila. Pero sa totoo lang, bayad ka eh. So, paano mo mag-distinguish? At karamihan yung mga bata. So, it's a whole generation of kids who are paid to deceive and to destroy. That's why may program kami actually, parang baby namin sa opisina namin na nag-propose ako na pwede po ba ako na magkaroon ng talk or talakayan with the youth? Grade 10, 11, 12 lang po yung pinaka-target namin. Kasi para yung nationalismo sa puso ng kabataang Pilipino, mabuksan ulit. So with that, sinasabi namin, kayo po yung magiging sandata ng bansa para labanan yung fake news. Kayo yung kabataan, magiging kayo ang pag-asa ng bayan. Kasi susunod na henerasyon, kayo na yung mga leaders eh. So dapat tandaan nyo lang, iisa lang yung bansa natin. Pag nagsama-sama tayo, kahit sabihin natin maliit yung bansa natin, pag nagsama-sama tayo lahat para sa Pilipinas,
walang tatalo sa atin. So, okay. So, I imagine, well, these days talagang busy kayo. Araw-araw may bagong lumalabas. I can only imagine. But like in certain times of national crisis, like calamity, may mga lindol tayo, mga sobrang pagbaha, foreign policy tension, like our problem with China, corruption scandals, paano mo sinisigurado na ikaw personally hindi sasabit? At to ensure that whatever is given to you, the information given to you, is accurate and trustworthy. Again, lalo na pagka may mga kalamidad, crisis, una talaga, tatawagan ko muna yung mga agencies involved. Let's say yung Office of the Civil Defense. Ano na po ba ang direktiba ng Pangulo sa inyo? Kasi sila naman ang unang tatawagan eh. Ano na po ba? Ano na yung utos? Anong update? DSWD, ano po yung update natin? Just give me. Info. Anything. Tapos yun yung ibibigay ko. So, kumbaga, hindi ako maliligaw because galing sa kanila mismo yung sinasabi natin. And I guess, ayaw mo rin humarap kung hindi ka handa. Yes, of course. Mahirap yun. Mahirap yun. Okay. Nape-personal mo ba ang relasyon mo, like say, to VP Sara Duterte? Mahirap ba yun? Yung one day magkabati sila, tapos next day, hindi na sila magkabate. Para mortal na silang magkaaway. Siguro yun yung turing niya kay Pangulo. Si Pangulo hindi eh. Wala sa kanya yun eh. Talagang work lang ang Pangulo when it comes to VP Sara. Hindi naman niya tinuturing na kaaway. Really. Diba? Siguro, si VP Sara baka. Ganun yung turing. So, kung nape-personal ko ba, on my part, hindi ko naman siya pinipersonal kasi lahat naman ng tinatapik ko kay VP Sara. Kung ano yung sinabi niya, kung ano yung lumabas sa bibig niya, yun lang naman yung sasagutin natin. Lalo na kung ito ay kasinungalingan. At kung siya yung nagiging source ng fake news, talaga sasabihin natin sa taong bayan, that's fake. Hindi yan totoo. So, tingin ko, hindi yun pamimersonal. It's more on sinasagot mo yung kasinungalingan na binigay niya para maituwid natin yung nasa isipan ng ating mga kababayan. Kasi otherwise, pag hindi ko yung sinagot at sabihin ko mali yan, ang lahat ng tao baka maniwala sa sinasabi niya. So meron ka ring mga personal mong opinion? At aside from what you are fed from the palace? Yes, maliban dyan kasi I have to elaborate eh. Bakit ko sasabihin mali? So I have to research. So pag mali ka, ibibigay ko sa iyo bakit ka mali. Kaysa magsalita ka lang sa camera, that's fake news. And then wala akong ebidensya, mahirap yun. Dapat meron akong ebidensya para for the people to believe in what I'm saying. So, okay, talking about personal opinion. What's your personal opinion about? Ako medyo nasashock ako sa mga panahon ngayon, no? Kasi noong unang sabak namin sa journalism, 80s, 90s, early 2000s, hindi ka pwede magbanggit ng pangalan kung wala kang resibo. Ngayon, sampu-sampera, ang pagdawit ng mga pangalan, malalaking mga personalidad, sa napakalalaking halaga at eskandalo nang walang sapat na katibayan. What is your take on that? Personal? Oo. Kasi unang-una, ako ayoko talaga yung nag-name drop nang wala kang resibo. Yun din naman, kung pansinin mo, ganun din ang Pangulo. Kaya hindi siya nagbanggit eh. Binanggit lang naman niya kung yung 15 na top contractors, pero wala siya sinabi kung may kasalanan ba to o wala. Ayaw niya ng may inosente na madadawit kasi ni-name drop mo lang. Kaya ang gusto ng Pangulo, pag nagdemanda, kumplituhin nyo naman yung ebidensya. Mahirap kasing sumabit kasi kasiraan din ng reputasyon ng taong babanggitin mo. Tapos wala palang ebidensya. So ngayon, siguro kasi mas click siya sa SOCMED pag nagpangalan ka ng, nagbanggit ka ng pangalan. Tapos the problem with that, people will definitely be judgmental. They will judge na agad, these people na nabanggit. So, yun yung ayaw natin. At ayaw din yun ng Pangulo. So, does it logically follow that the President would rather have all these cases tried by the ICI rather than a Senate or congressional inquiry? Kasi lumabas lahat ng mga pangalan yan dyan sa Senate inquiry eh. Pero pag nagsalita yung contractor, ito si congressman ganito, senador ganito, pero walang trail, walang ebidensya. Okay, this is the mandate naman of the Senate is to make laws. 'Di ba? So they have this
investigation in aid of legislation. Not to pin down anybody, not to make judgment against anybody. But the people judge. That's the problem. Diba? Yun yung nagiging problema. Kaya tuloy, sasabihin nila, although yes, gusto namin makita, dapat transparent, pero may na iba pa doon na pangalan, na yung mga pangalan na nabanggit, as compared sa trial, these people na naaakusahan, they have the chance to cross-examine eh. Diba? Yung mga binabato sa kanila, pwede na i-cross-examine to prove na that's wrong. Sa Senado, saka sa Congress, hindi kasi ganon. Lahat lang na iba to, pag tinanong na yan, balita namin, may troll ka eh. Ito, may sabihin lang ako, isang mamabatas, di ko na mabanggit yung pangalan niya. Balita namin, ang PCO, may troll eh. Ganun lang. Ganun lang. So, teka lang, anong pruweba mo? Naglahad ka dyan? Bakit? Para sirain ang PCO or anybody na may sinasabi kang troll? Tapos wala kang ibibigay na ebidensya kung may troll o wala? Yun yung hindi maganda. So sana lang, ayoko naman kasi makialam sa mga style ng mga mambabatas natin. Sana maiwasan yon kasi baka kayo sa susunod ang mabiktima niyan. Lahat naman sila naging biktima na, kaya hindi ko maintindihan bakit hindi pa nasusulong yung mas matalim at mas mabangis na batas laban sa pagtutrol. Well, kasi sa Senate, hindi mo naman magagamit yan. Sabi nila, may privileges sila. Communication, they have the right to say that. So, tingin ko, doon sa mga leaders na lang natin, kayo yung mag-control. Kasi may naaapektuhan kayo, tapos wala kayong dalang ebidensya. Correct. So you categorically deny that walang troll farm ang Malacanang? Ay, wala. Wala kami. Siguro binabato niya, binabato lang itong mambabatas na to. Baka kasi yung kabila ang meron. Okay. Well, diba? Kaya nga, pero kung mag-aakusa ito sa inyo, dapat may resibo. That's why. Yeah, yun yung sabi namin, di ba? Para bang sinisira mo ang isang institusyon, tapos wala kang resibo. So the President is leaving it all up to the Senate and Congress na ipagpatuloy o hindi ang hearing. It's up to them kasi wala na, may separation of powers tayo eh. Pag sinabi naman ng pinigilan ng Pangulo, sabihin, dinidiktahan sila. So, hindi man makikialam ang Pangulo sa mga ginagawa ng mga mababatas natin. Oo. So, ano naman ang iyong policy as a communications officer tungkol sa personal na buhay naman ng mag-asawa na si FL at si BBM? Marami akong mga naririnig, uy, nag-away daw. Uy, nilaglag daw sa hagdanan. Talaga? Wala bang tinapon sa bintana? So, sa ganon, ikaw ba ay, it is within your mandate to make statements? Hindi, kasi personal yun. Saka, pag ako ganito, pag ganyan mga question, ang dare ko dyan, ang challenge ko dyan, tanungin nyo muna yung naglabas niyan kung nasaan yung ebidensya niya. Kasi mahirap naman ako sumagot na oo, hindi, tapos wala kang ebidensya. Di ba, parang sa akin manggagaling yung kwento. Prove it first. Oo. Okay, sa ngayon, medyo kakaiba na talaga yung landscape, ano? Merong social media, merong mainstream media, merong, kung ano-ano, basta everybody is a journalist these days. What is your priority? Mainstream news or netizens in your messaging? Unahin ko muna yung mainstream. Kasi karamihan sa mainstream talaga vetted to eh. Kumbaga, pag galing sa mainstream, at hindi lang mainstream hindi lang isa. Dapat marami. Kung lahat pare-pareho yan, at na-news yan, pwede silang pagtiwalaan. So, pag SOCMED siguro kapag titignan ko na, pagka SOCMED, nang galing sa isang content creator, hahanapan ko pa rin siya saan galing yan. Ganon ako. Hindi ako pwede maniwala or magko-content ako na sinabi na isang vlogger, tapos, saan galing to? So, mahirap yon. So, dapat talaga vetted, verified, kung totoong nangyari. Tapos hanapan ko, may video ba to? Meron ba tong write-up? Article? Mga gano'n. Kaya pala, kung minsan short and sweet ang mga sagot mo na, nasaan ang ebidensya? Next? Parang gano'n, di ba? Siguro, kasi yun yung mindset ko bilang as a lawyer. Yes. Gano'n agad ang pasok ko. Sabi ko, gano'n agad ang pumapasok sa isipan ko. So how can I give an intelligent response to that question kung itong sinasabi mong issue, wala ka pang ibinibigay sa akin anumang ebidensya o konteksto. So, mahirap sumagot. Okay, you gave your opinion about what happens in the Senate, no? Pag nagkakabanggitan, but they have to do it because in aid of legislation daw. Okay. Paano naman itong ICI? Ay, naglilito kasi ako sa ICC at ICI. Yung ICI, ila-live stream na daw. What do you think?
But it's up to them. Kasi independent commission naman sila. Kung ano yung polisiya nila, kung ano sa tingin nila makakaganda sa kanilang performance para makita ng tao yung transparency at mapagtiwalaan sila, it's up to them. Hindi daw independent kasi nakasandal pa rin kay Pangulo. Yung appointment nila, ewan ko kung may sweldo, funding. Kasi kailangan mag-start. So kung walang EO, walang creation ng ICI. So kailangan mag-create ng independent commission para hindi na yung Pangulo yung mismo nag-iimbestiga. Ang dami-daming trabaho ng Pangulo. And at the same time, baka sabihin nila, bias Pangulo nag-iimbestiga. Di ba, yun yung unang sinabi na, you have to create an independent commission. And then the President did. Ito na. Tapos kini-question ulit. Kini-question ulit. So, di ba, gusto magdulugan ng Pangulo Right. What about the Independent People's Commission? May comment na ba si Pangulo doon? Di ba gusto nilang bumuo ng Independent People's Commission na Renato Puno, Frank Drilon, kung sino-sino pa. Ang magkikreate ng ICI? Ang magkikreate ng bagong grupo na ang tawag ay Independent People's Commission. Well, kung kaya naman nila at meron silang kakayanan at makakatulong naman sila talaga para makita at ma-pinpoint kung sino yung dapat na mapanagot, edi wala naman magiging problema. They can probably even collaborate, no? Pwede naman silang tumulong sa ICI. November 30, ninenervyos ba kayo? Hindi. Yung malaking rally daw na magaganap sa November 30, lalo na daw kung wala pa rin mapapakulong by November 30. Okay, ganito lang ito lang pakiusap ko. Okay, sabi ko nga, since ako'y trial lawyer, alam ko naman kasi kung paano umandar ang kaso. Okay? So, doon sa magra-rally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis, ito from my own point of view as a lawyer, hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo, nilakad yung kaso. Hindi ba mas maganda na kompletohin lahat ng ebidensya? At kompleto na, nagkaroon na ng case build-up, at sigurado masasampa sa korte? Hindi ba mas maganda nating hintayin yon? At doon sa mga magra-rally sa November 30, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito. Ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga at sa pagkanilang pagrekomenda kung sino ang dapat kasuhan. So parang iwanan na natin muna yung trabaho, lahat-lahat ng ito sa ICI. Kasi ginawa nga ito ng Pangulo. Ang Pangulo mismo ang nag-open ng mata natin Siya yung nagbigay ng listahan ng 15 contractors. Yes. Kumbaga, kung hindi kay Pangulo, mabubuksan ba yung mata natin at yung tenga natin patungkol dito? Parang tinago ito noong nakaraang administrasyon. Wala naman nakitang ganitong kalaki at walang napa-freeze ng assets. Wala. Wala noon na nabigyan ng mga ilbo. Di ba? So, yung Immigration Lookout Bulletin, ngayon meron. So, nakikita naman ng tao na mabilis naman ang kilos Diba? So, hintayin lang po natin kasi hindi po ito tulad ng tukhang na kahit wala pang mga ebidensya, napatay na yung pinaghihinalaan. Hindi ganun kasi to. Due process tayo. Gusto nyo po, always, we're talking about human rights. We're talking about due process. So, hayaan natin yung due process na umandar. Hindi pwedeng madaliin lahat ito. Tapos, hilaw yung kaso. Tapos, pag na-dismiss, siguro, nalakad to. Di ba hindi po maganda yun? So, the President is also secure about the support of the military. Yes. Siya ba ay paulit-ulit naman si General Bronner na sinasabing we are pro-constitution. So, is the President also assured and secure of his tenure as President? Yun ang pinaramdam ng ating mga kababayan, yun din ang pinaramdam ng ating kasundaluhan. Bakit sinasabi natin yun ang pinaramdam ng tao? Kasi yung may mga lehitimo na agenda against corruption, hindi nila gusto na matanggal ang Pangulo. Aus PBBM, hindi iyon ang kanila agenda. Lagi nila sinasabi to. Ibig sabihin, ang kinakalaban nila dito, corruption. So, alam ng Pangulo at alam din ng taong bayan na ang Pangulo kasama nila sa paglaban sa korupsyon. So, hindi matatakot ang Pangulo. Kaya, ang takot lang natin lahat, sila ay masamahan na masasamang elemento.
na siya maghahasik ng lagim, katulad na nangyari, para may maiupo na kanilang gustong iupo sa pwesto. Iyon ang hindi maganda. So, lantad ba ang Pangulo sa timeline niya? Kung kailan, sino ang mananagot to appease the people? Nasa kami kasi ng ICI yan. At don't worry kasi kahit yung ombudsman, sabi naman nila, pag may kumpleto ng ebidensya, you can directly file the case, the complaint, sa ombudsman. So, magkakatulungan naman kung meron dokumento sa ICI, nag-investigate sila, they can easily recommend the filing of the case doon sa ombudsman. So, yung mga tao na meron man diretso ng dokumento, complete documents, they can directly go to the ombudsman, file the case, without going to the ICC. Or rather, ICI. Okay, so, you are more, do you find yourself more defensive rather than proactive? You know, talking about good news, hindi yung reactive sa mga sinasabi ng ibang tao? Both, I think. As sa press briefing ko, kung nanonood sila ng buo, we will always start with good news. Kung ano yung programa ng Pangulo. Tapos saka yung gitna yung parang question and answer about the latest issues. And then, bago ako matapos, may good news pa rin kami kung ano yung ginagawa ng government. So, I think both. Reactive kami sa mga maling information, pero proactive kami kasi ini-spread din namin yung good news. Okay. Paano naman itong walang kamatayang pinagtatakpan ni BBM, si Sandro o kaya si Martin Romualdez? Nagkataon kasi mga kamag-anak niya. Paano naman ang pro forma na sagot doon? Pinagtatakpan. Teka, saan pinagtatakpan? Hindi ko alam. Pinagtatakpan daw, pinoprotektahan para hindi daw umabot sa kanyang anak o hindi daw aabot kay speaker. Wala. May naririnig kang parating ganyan. Ito yun. Ito, ulit. Sabi niya, para hindi umabot. Ano yung hindi aabot? Ano yung lead? Pakita muna nila. Ano ba to? Okay. Diba? Parang, ano yung chinichismis nyo? Hindi namin makuha. At hindi namin masabing, bakit pinoproteksyonan? Saan po proteksyonan? They have to give us the details. Ano ito? Kasi pag wala, saan? For what? So, iba talaga gumagawa lang ng intriga, you know that? Yes. Just creating this kind of intrigues para, siguro si ganyan, meron ngang ganitong anomalya. Siguro, so nabubuhay tayo lagi sa siguro. Which is hindi maganda kung taong gobyerno yung pinag-uusapan natin. Spoken like a real lawyer. No, really. I mean, I tend to think the same way. Legal, no? Yung kumbaga parang, baka naman umabot kung may ebidensya. Di ba parang ganon? SAL-NEP BBM. Ano bang issue doon? Kung ready siyang magbigay, sinabi naman niya ready siya Okay. So, wala siya namang kinakatakutan sa SAL-N niya. So, ready po siya. Okay. Alright. Okay. Ang dami ko pang gustong itanong, pero sabi nila, kulang na daw tayo ng oras. So, sasabihin ko na lang na, how would you like to be remembered as a spokesperson in a very historic time in the story of the Philippines? Siguro kumakalaban sa mali. Yan. Kumakalaban sa mali. Okay. Baka makita kita bigla sa EDSA, ha? Bawal? Depende. Bawal ba? Sa November 30? Yes. Alam naman natin na ayaw natin ng korupsyon. Pero hindi na ako makikigulo doon dahil marami naman na sila doon. Pero ang sa akin lang, ang panawagan ko lang, ito on my part, personal, doon sa mga magrarally na may tamang agenda, wag na lang natin hayaan na pasukan kayo ng masamang elemento na magagamit kayo para sa ikasisira ng gobyerno. Hindi naman yun ang gusto natin At sana, dumating po yung time na, let's say, kung natapos na po tayo magsabi ng lahat-lahat sa atin, tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita ng ibang bansa. So yun lang, ang akin ng pakiusap is after nito,
sana tumulong na lahat. Okay, so kasama rin po natin, nandyan si Ronald Marcelino, Flaviana Avila, Rosalinda Ilopre, Nida Peralta Midran, nandyan rin si Elias Bulusan, Cora Yance, Jocelyn Palaruan, Haitsu Wilbert Chan, Victorio Lalangan, Marisol Aguilera, Rita Mejia, Joy Blag, Villase, Pestov Setasen, nandyan rin si Iman Aserfa, Delphin Torres, Cristina Soriano, Shali Mar, Victorio Lalangan, nandyan rin si Manuel Kajogiran, Yoli Almario, and Haitsu Ayos na bayan. Okay. So ngayon mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon na may pusong mapagpakumbaba. Salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob, sa buhay, sa pamilya, at sa lahat ng biyayang aming tinatanggap. Naway gabayan ninyo kami sa bawat gawain at bigyan ng kapayapaan ang aming isipan at puso. Panginoon, kami rin po ay taimtim na nananalangin na sana'y humupa at hindi lumakas ang bagyo bukas. Iligtas niyo po ang aming bayan at mga mamamayan sa anumang kapahamakan. Protektahan niyo ang mga nasa tabing dagat, mga magsasaka at lahat ng nasa daan. Ipagkaloob ninyo ang kaligtasan, katahimikan at pag-asa sa gitna ng unos. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang tinik ang iyong daan, sa sariling bayan ika'y hinusgahan, ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan, agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa, matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Pinabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo
kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang